Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, halinan dumulog sa banalahapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat pakibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami yung makinupkop ay nilob mo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipaintulot na sa katiwalaan kami masangkot. Panatilin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Genesis. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa Kriyat Arba. Tinatawag ding Hebron sa lupain ng Kanaan. Ito'y labis na ikinalulungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Wika niya, ako'y nakikipanayam lamang sa inyo. Kung maaari, pagbilhan niyo ako ng dakong mapaglilibingan ng aking asawa. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Makapela, sa lupain ng Kanaan. Ito'y tinatawag ngayong Hebron. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ng Panginoon. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Ipangako mo sa akin sa ngalan ng Panginoon ang Diyos sa langit at lupa na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayang kong tinutubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw mong sumama ang mapipili ko, maaari mo bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan mo ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapupunta ng Panginoon, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupaing ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang mga anghel, mauuna sa iyo, upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw mong sumama ng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin, ngunit huwag mong papupuntahin doon ang anak ko. Nang makalipas ang mahabang panahon, si Isaac ay nanirahan sa lupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berlaheroy. Nang magtatakip silim na siya, namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebeka si Isaac. Kaya't
Bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping kumain sa kanya at nagtanong, "Sinong lalaki ang iyong papalapit sa atin?" "Siya po ang aking amo," tugon nito. Kumuha ng belo si Rebeka at nagtalokbong. Pagtatagpo nila'y sinasalisay ng aliping kay Isaac ang mga pangyayari. Kaya tinanggap ni Isaac si Rebeka bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Magpasalamat ka sa Panginoong Diyos pagkat siya'y mabuti. Sa kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay mananatili. Sinong mangangahas upang magpahayag na siya'y dakila? Sino ang pupuri at magpapahayag ng kanyang ginawa? Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. At dapat magalak ang sinumang tao na makatarungan, nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo ay iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba, upang makita ka ang pag-unlad nila sa iyong hinirang. Kasama ang iyong bansang nagagalak, ako'y magdiriwang. Pasalamat tayo sa Diyos, kabutihan niya'y lubos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niyang isang tao ang pangalay Mateo, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siyang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo't unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Typical na po sa mga magulang, natin, sa mga magulang na naririto, na isipin ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya pinaghahanda nito ng mga magulang. Yung iba ay talaga nagtatrabaho, yung iba kinukuha, kung may kakayanan, kinukuha pa ng educational plan ang kanilang mga anak, na sa gayon ay pagdating nito ng usually college ay meron silang pantustos sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Mga kapatid, sa parehong pagbasa natin
mula sa aklat ng Henesis sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay ating natunghen dito yung pag-iisip ni Abraham at ni Jesus sa kinabukasan, sa hinaharap. Kung kaya gumawa na sila ng plano, sa ating pong unang pagbasa mula sa aklat ng Henesis, ay ating natunghayan na ang asawa ni Abraham ay namatay na at itinilubos ay kinalungkot ni Abraham. Si Abraham naman, naramdaman niya na hindi na rin siya lumalakas at siya ay nangihina na. Kaya nung ginawa ni Abraham, itinagubili niya sa isa sa kanyang mga alipin na hanapan ng mapapangasawa ang kanyang anak na si Isaac. Pero tanong nung alipin niya, kung yung hanapan niyang mapapangasawa ni Isaac ay ay hahanapin niya doon sa bayang pinagmulan nila. Pero sinabi ni Abraham ay hindi, kundi isa sa mga kamag-anakan niya. Bakit ito ang tagubilin ni Abraham? Sa simpleng kadahilanang kay Abraham ipinagkatiwala ang tipan. Kumbaga dito nangako ang Diyos sa pagkipagtipan kay Abraham at ito ay kinakailangan magpatuloy sa kanilang lahi. Ito kinakailangan magpatuloy sa kanilang lahi. Kaya ito ipinapasa, unti-unti na ipinapasa ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. At maswerte naman at nakatagpo ng mapapangasawa yung alipin. Ito sa katauhan po ni Rebecca. Kaya magpapatuloy sa pangalaga itong pangako ng Diyos sa lahi at lipi ni Abraham. Samantala sa ating ebanghelyo ay ating natunghen dito ang paghirang ni Jesus sa isa sa mga magiging apostol niya. Very unlikely yung napili ng ating Panginoon. Bakit? Isang publikano. Tinuturing na makasalanan. Sa mga Hudyo, bukod sa mga publikano na tinuturing nila makasalanan, at tinuturing din nilang madumi, ay ang mga doktor at ang mga butchers. Bakit po yung mga doktor? Bakit po yung mga butchers? Dahil nakakahawak sila ng dugo. Kumbaga, nababahiran ng dugo ang kanilang kamay at alam naman natin sa Mahudyo, yung mabahiran ka ng dugo, ibig sabihin nun ay nadumihan ka. Kaya very unlikely yung pinili ni Jesus. Kaya ganoon na lamang naging reaksyon ng mga eskriba at pariseo nung makitang si Jesus ay nakikisalamuha sa mga publikano at mga makasalanan. Kaya sagot ng Panginoon sa kanila, simple lang, siya naparito hindi sa mga banal, kundi sa mga makasalanan. Ngayon, titignan natin, sa paghirang ni Jesus sa mga apostol at sa nga si Mateo, ito'y paghahanda niya saan? Sa pagkapatuloy ng kanyang misyon. Kasi matapos ang pagkapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon, siya'y babalik na sa tahanan ng kanyang ama, sa kaharian. At sino magpapatuloy dito? Walang iba kundi ang kanyang mga apostol. Walang iba kundi ang mga apostol. Kumbaga si Abraham, naisip na ito na kinakailangan sa kanilang pamilya ang pasanin ng pangako ng Diyos ng pagkipagtipan, kaya pinili niyang si Isaac ay makapag-asawa na kanila rin kamag-anak. At si Jesus, humirang ng mga apostol na magiging katuwang niya kung saan ipapasa niya ang misyon sa mga apostol at ang misyong ito na ipinagkatiwala sa simbahan. Ngayon mga kapatid, anong ginagawa natin sa misyong ito ng Panginoon? Kapansin-pansin po sa simbahan, sinong nawawala? Mga kabataan.
Sino nandito matatanda o yung may edad? Mabibilang mo sa daliri ang mga bata-bata. Pero mahalaga na unti-unti po mahikayat natin, maakit natin ang mga kabataan, ang inyong mga anak, ang inyong mga apo, ang inyong mga kabarkada sa simbahan. Dahil sila yung magpapatuloy. Sila yung, kumbaga, sila yung pagpapasahan ng ating pananampalataya. Dahil sabi nga, madalas ko nga sabihin, hindi na ho tayo bumabata. Hindi na ho tayo bumabata. Darating pagkakataon na lilisan tayo sa paglisan natin, mahalaga na merong, kumbaga, parang merong mamana. Kaya isang magandang kaugalan dati ng mga Pilipino, yung mga anak lumalaki sa mga lolo't lola. At kapag lumalaki sa lolo't lola ang mga apo, di ba, lolo't lola, anong libangan niyan? Magsimba, makibahagi sa mga gawain ng simbahan. Pag mayroong recollection, nandun ang lolo't lola. Kapag may pilgrimage, nandun ang lolo't lola. Kapag may mga panayam, nandun ang lolo't lola. Sino madalas sinasama ng mga lolo't lola? Yung kanilang mga apo. Bakit? Kasi sila yung mag-aalaga. Pero di natin napapasin na kung ano yung nagiging epekto nito doon sa mga bata. Hindi man kaagad-agad makikita na yung bata pala yung unti-unting namumulat sa mga gawain ng simbahan, sa buhay ng simbahan. So malaki yung tsansa na yung batang ito, yung inyong apo, kung di nyo na kaya yung mga anak niya, at least yung mga apo ninyo, ay makita na meron siyang pwedeng gawin para sa simbahan at meron siyang magagawa sa simbahan. Di man kagad ninyo makikita yung resulta nito, pero makita ninyo na unti-unti kapag ito'y lumaki, nakaisip at namula sa simbahan, malaki ang tsansa na maging aktibo itong naglilingkod. Kung di man po aktibo naglilingkod, ay sumusuporta sa ating simbahan. Kaya mga kapatid, huwag lang hong utang ang ipamana. Kasi sabihin natin, may pamamana ba kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak? Father, wala. Utang meron. Huwag lang hong utang ipamana sa mga anak, kundi mahigit na mahalaga na ipamana natin, ipasa natin. Yung pananampalataya, pag sinabi nating pananampalataya, ayan, kung kayo ay miyembro ng mga samahang pansimbahan, nakita ko dito ang DMI ba ito? DMI. CWL, ang apostolado ng panalangin. Makikita tayo ng mga kamag-anakan na maaring maging parang apprentice o pagpapasahan natin ng ating pananampalataya at gawin din ng gawain sa simbahan. Amen. Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababang loob tayong manalangin sa Ama. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan na may makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ng kanilang mga tungkulin, manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng Eukaristiyang ito'y, naway madama natin ang mapagpagaling ng habag ng Diyos,
Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ang may habag at may pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama, may pananalig tulad ni Abraham na sumunod sa iyong pagtawag. Itinataas ng iyong Kristiyanong sambayanan ang kanilang mga panalangin. Naway ipagkaloob mo ang iyong binubunsod na aming hiningin sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatido, pangampagahay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat yumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod na mga alay nito sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan, dahil hangad mo magbagong kinamias ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at nakamatay kanya na lupig. Kaya siyang aming daan para aming masapit ang tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos,
ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo na aming Santo Papa at ideni sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen.
Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos
Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniya niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihan at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman at magkaroon ng buhang lagi naming may alay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humayo tayo at patuloy na ibahagi pamana ang ating pananampalataya. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Salve Regina,